Psychology. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Nag-iinit na usapan, umatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Smile always, mga sausawera at sausawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Ofurayan, ready na rin ba? Ang mga ate at kuya, ready na kayo, Hans? Ang mga tito-tita, siyang nako, eto na rin, hindi na makaantay. Sausawan na! Saan ba tayo? Ay, mga sausawero! Face to face na! Gusto mo pang makisaw-saw para ng kaibigan, mamaya na yung solusyonan. Sinong sisita mo? Sinong ngingiti? Ang mga problema, huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face! Hello sa lahat ng ating mga sausaweros dito sa studio. At syempre, join na rin kayo, mga nasa TV at online na mga kasausawan. Isa muna ang malakas na wow! At syempre, buong puwersa na naman nating haharapin ang isang issue na tsak na magpapainit sa ating hapon. At kwento ng tunay na buhay dito lang sa nag-iisang talakserye sa buong mundo. At syempre pa, excited nang makijoin din ang ating mga sausaweros online mula kay Russell John Santiaguel. Hello po, Chang Ami. Nakaka-addict po talaga ang show ninyo. Kaya eto na po ang naging vitamins ko pag may problems po ako. Sana meron din, Chang, na face-to-face campus raid. Oo nga, no? Para sa mga estudyante daw kasi sa mga universities and colleges na may malaking mga problema rin. Sana rin po, Chang, mabigyan nyo ng solusyon yung mga nag-aalitang universities, lalo na pagdating sa UAAP, kagaya ng Ateneo at Lasal. Talagang may ganon. God bless po and more power to your show. Russell, napaka-cute po naman. Maraming salamat at ginawa mong happy vitamins ang aming programa. Aba, syempre, welcome din kayong mga college students na bumisita sa amin dito sa studio upang sumali sa mga usapan at talakayan dito. Tsak na magiging maganda at lalong magiging maganda ang ating diskusyonan yan. At syempre, gusto rin naman namin bumisita sa inyo. Imbitahin nyo kami. Pupunta kami. Ganun lang kadali yun, hindi ba? Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami, na hindi po mapapagod na magpaalala sa ating lahat. At sa inyo din, lalo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Eto ang taong ready pumunta sa kahit na saang kolehiyo. Hindi ko lang alam kung bakit. Tanungin natin si Hans Mortel. Nako, siyang kasi siguro gusto ko pang matuto. Oy, ako din naman Charot, hindi. Pero eto talaga ang seryoso. Ako man ay pumapasyal-pasyal sa mga universidad para, alam nyo na, mag-boy watching. Abay, dito naman sa ating programa, ako naman ay talagang nakatutok sa mga lessons naman ng mga taong susunod kong ipapakilala. Naririto po ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Nako, ang susunod natin, nirirespeto sa field ng psychology, Dr. Margie Holmes. Ang ating ikatlong tagapayo, abay napaka-in-demand naman sa kanyang mga nasasakupan, ika nga, sa kanilang parokya. Wala pong iba kundi si Father Sunny Merida. Ang ating trio tagapayo na talagang ang bawat lesson kailangan talagang isinasaulo natin at isinasabuhay. At eto na, kayo muna dyan sa inyong mga bahay, itigil ang mga gawain muna. Lalo na ang aming mga angels, ang mga kasambahay. Abay, magsitigil kayo dahil kwento nyo ito. Hindi ba, Chang? Tama ka, Hans. Kaya naman tiniyak namin na wala silang dalang walis, kawali at batsa
lalo na itong mga magre-reklamong kasambahay ngayon. Bakit? Baka kasi sa galit nila sa kanilang amo ay maihampas nila ito at lumabas ang kanilang pagiging super inday. Ito ang ating face-to-face issue of the day. Sila ay dalawa lamang na masipag na naglilingkod. Pagka inuutosan niya ako, sinasaktan niya ako. Isang beses din niya akong hindi pinakain buong araw. Dinuduro-duro niya lang po ako ng ganyan. Tanga daw po ako, bobo ako, wala po akong pinag-aralan. Nagtitimpi lang po ako, gusto ko na pong umalis. Sinungaling lang po yan silang dalawa. Tama lang po ang ginawa ko sa kanila. Sa tingin ko po, ako ang niragrabyado nila. Hindi kami pinalaki ng magulang ko para magnakaw. Huwag mo akong gagawin tanga dahil alam ko ginagawa ko lahat. Manda kayong dalawa sa akin, magkita-kita tayo. Mga piste kayo. Amo versus dalawa niyang kasambahay. Dito lang sa Face to Face. Mga kapatid, mala-impyerno raw ang nararanasan niya sa kamay ng kanyang amo. Malupit daw kasi ang kanyang pinaglingkuran. Pero ngayon, handa na raw siyang lumaban at ipagtanggol ang kanyang sarili. Narito po si Raquel Julian. Pasok! Ate Raquel, welcome sa Face to Face. Sino ba ang iyong inireklamo? Kaya yung amo ko pong Ate Marilyn Yasis po. Ate Marilyn, okay. Sino ang nagpasok sa iyo doon? Si Ate Lorna po. Kakilala mo, kaibigan? Hindi po, nagkasalubong lang po kami sa bayan, naghahanap po ako ng trabaho. Tapos siya po, nag-alok? Nagtanong po ako sa kanya kung meron po siyang alam na trabaho. Tinuro niya po sa akin yung karinderya yun sa bayan po. Okay, kailan nagsimula na nagkaroon ng problema? Nung 5 months na po ako, kasi po 850 na lang po yung sahod ko, nagtataka po ako kung bakit ganun Ano lang. ba ang usapan yung sweldo, no? 1.5 po kada buwan. 1.5, okay. Tapos, sa 1.5, ano daw yon? All around ka ba? Magtitinda lang po ako sa karinderya niya, maglilinis lang. So, bukod sa'yo, may iba pang mga namamasukan doon. Ako lang po sa karinderya niya po. So, nagsimula yung problema matapos ang 5 buwan. Opo. Ano yung problema na yon? 850 na lang po yung sahod ko. Bakit daw 850 na lang? Inaawas niya po daw lahat ng kinakain ko. Ginagamit kong toothpaste. Pero saka- teka, ano ba ang usapan niyo dun sa 1.5? May kasamang pagkain yun? Wala? Meron po. Oh, yun naman pala. Ilang beses nangyaring naging 850 na lang. Ano lang po, bali 1 buwan lang po. Pero yung iba naman, 1.5 Opo. na. So baka nga may mga ginastos ka noon. Wala naman In advance. po. Wala po. Inaawas niya po yung ginagamit kong toothpaste, shampoo, saka po yung nababasag kong mga plato. Oh, marami ka bang nabasag? Hindi naman po. Oh, pero meron kang nabasag? Meron po. Mga ilan? Mga 2 lang naman pong plato yun eh. Base dun sa naging research namin, Raquel, eto hindi talaga ako makapaniwala na papaanong nagawa ito ng isang tao na pinakain daw kayo o ikaw ng isang beses ng tira-tira nung mga customer. Yun nga po ang ayoko sa kanya eh. Ako naman po, tinanggap ko naman po kasi po wala po akong perang pambiling pagkain kaya ako po kinain yung mga binigay niya sa akin tira-tira. May katotohanan ba na sinasaktan ka nitong si Opo. Marilyn? Paano kanya sinaktan? Dinuduro-duro niya po akong ganun. Sinasabihan niya po akong nag-aralan, naanakan lang po ako. So, ngayon, umalis ka na dito Opo. kay Marlene, hindi ka na namamasukan sa kanya. Hindi po. May utang ba siya na sweldo sa'yo? Opo, balit 2,000 po. Pero gaano katotoo, Raquel, na sa sobrang sama ng loob mo, na pag-alaman ko rin base sa research na nakainom ka, umabot sa puntong, sumugod ka doon. Aburido na po kasi ako kasi po kailangan ko po ng pera para sa anak kong pambiling gamot. Oh, pero saan ka kumuha ng pera pang inom? Wala po, nakita ko lang po yung barkada ko, uminom po sila. Sabi, niyaya po nila ako uminom. Tapos sabi ko, ayoko, may problema ako. Sabi niya, Naunawaan namin yung nararamdaman mo. Pero kasi minsan, pagka masyado tayo emosyonal na ganyan, mas natatalo tayo sa laban. Kita mo nun. Nagwala ka ba dun sa karinderya? Opo, inaamin ko po nagwala ako dahil po sa sama ng loob ko, yung sahod Anong ko po. ginawa nung Aling Marilyn? Sabi niya po sa akin, wala na ako may bibigay sa'yo, hindi ko na ibibigay yan dahil naibigay ko na kay Lorna. Oh, binigay na pala dun kay Lorna. Bakit hindi binigay ni Lorna sa'yo? Eh, hindi po kasi kami nagkikita ni Ate Lorna po eh, hanggang ngayon. Nako, baka naman yung Lorna ang tumakbo ng pera mo. Magkano daw ang binigay dun sa Lorna? 2,000 daw po, sabi niya.
Nako teka muna. Sang-ayunan kaya niya ang lahat ng mga paratang na ito ni Raquel? At bakit kaya niya nagawang saktan di umano itong si Raquel at hindi nga daw binigay ang sweldo? Pero teka muna, tawagin muna natin ang kanyang naging amo na si Marilyn Yasi. Pasok! Sandali po! Naku, sandali po na! Pagkasinungaling mo! Bakit po ninyo sinasabing nagsisinungaling si Raquel? Isang beses lang po yan. Inutosan ko siya na sabi ko sa kanya, bantayan niyo yung kasi po nagkakantin ako. Ako may trabaho din. Nagpa 5-6 po ako. Sabi ko sa kanya, yung tindahan natin, bantayan mo. Di ngayon, binantayan niya, sabi ko, yung customer mo, bantayan mo, baka umalis, hindi nagbabayad. Ito naman, binutusan ko lang siya kumuha ng tubig. Sabay din inalisan ng customer namin, hindi ko sa kanya kung binayaran siya. Sabi na hindi raw. Paano naman yun? Pero Aling Marlene, ang tanong ko po, hindi po ibig sabihin na pagpasweldo po natin ng isang tao ay may karapatan na tayong duru-duruin siya sa ulo. Ginawa po ba ninyo yun? Hindi po. Ayos po ang ayos ko po ang pagtalo ko sa kanya. Hindi po. So wala pong katotohanan ang mga sinabi niya na dinuro po nyo, na sinaktan po ninyo. Diretsa ang tanong, pinakain po ba ninyo ng tirang Hindi pagkain? totoo yun. Hindi ako Sinungaling po yan. Mukhang dedepensahan ng mabuti ni Aling Marlene ang kanyang panig. So baka tutukan nyo yan dahil magbabalik ang paborito ninyong sumbungan ng bayan, ang Face to Face. Isang kasambahay nga po, Angel, ng ating tahanan na nagrereklamo dahil ang kanyang amo di umano ay minamaltrato siya at pakikinggan natin ngayon ang panig ni Aling Marlene. Doon po sa sinasabi ni Raquel na binawasan niyo ang sweldo niya, pinaliwanag po ba ninyo sa kanya kung bakit? Yung po siya, bumali po siya ng 850. Sabi ko sa kanya, susunod na ang iba dahil wala pa akong pera sa kanya. Wala pa akong pera. Dingin, umuho naman siya. Pagkasunod buwan, hindi pa rin ako nakapasahod sa kanya dahil gipit ako. Sabi siya, nagpapaalam sa akin. Sabi niya Siguro sa akin, naman din po, Aling Marlene, kahit kayo po ang lumagay sa katayuan niya, pumasok siya sa isang amo na wala pong mapapasweldo sa kanya, talaga pong magpapaalam kayo, hindi po pero ba? po, ayos man din po ng papaalam niya pa. Sabi ko sa kanya, pag may pera na ako, Nakiusap po Opo. kayo. Kasi Opo. gipit po ako dahil yung pinapagsi ko na pera, hindi pa po ako binabayaran. Ako, Kaya mabigat ganun. pa yung pagpa-5-6 na Opo, yan. Kasi minsan hindi Oo, sila dahil imbis na nagbabayad. nagbabayad sila, Oo, hindi po kaya sila wala makabayad din ako na yung pagpa-5-6 na yan, lalo nyo pinapabigat ang buhay nila dahil sa interes. Opo, ma'am. So dahil sa sakit ng ulo mo dyan sa 5-6 na yan na hindi ka nababayaran, hindi yung kaya ang nangyayari, Aling Marlene, na ibubuntong ninyo kay Ate Raquel? Hindi po, nakikiusap po ako sa kanya. Pag magkapira na ako, saka po sa kanya, ibibigay. Babalik ka lang Paano dito. hindi po kikita ang karinderya, araw-araw, bukas yun, araw-araw may kumakain? Paano naman kasi pagutusan paano naman kasi pagutusan? Nasaan ka? Magpatanga na, lagi ka lang katulala. Pagutusan. Pero ang tanong, Aling Marlene, kanino ba ang karinderya? Akin po, ma'am. Oh, so sino po dapat ang nakatutok doon? Kasi po, ma'am, pinakausap mo ka din minsan kasi wala ako. Still ako may trabaho din. Oh, paano Pinabayad po ko yun? sa kanya. Hindi po ganun. Kasi alam naman po ninyo na wag naman magagalit yung ibang kasambahay natin. Alam nyo naman na hindi ganun sapat ang kaalaman nila tungkol sa pagninegosyo ng ganyan. Ando na po yung presyo. Lahat din nandun ng presyo. Yun. Pero gaano po katotoo na sinabi nyo kasama ang pagkain, pero bakit po pati yung mga toothpaste, sabon, binawas po ninyo? Hindi yan totoo na binabawas ko sa kanya. Yung mga plato na binabasag mo, doon ko binabawas. Magkano po ang plato? Aling Marlene, magkano po ang plato? Ang plato ko, 25 isa. Oh. So binawas po niyo yun.
Naku, para hindi yun. sumasangayon yung mga nasa pula, binawas 25 pesos. 25 pesos yung plato. Meron po, ma'am, meron. Mahal ba yon? Mahal. 20 lang, kung kaya 15 pag maramihan. Ate, bakit mo binawas sa kanya? Dapat bawa ka sa kanya kasi wala nga siyang asawa. Tapos may anak siya. Wala Kasi- na po kayong pakialam doon. Pero hindi Ilan naman- po ba nabasag na plato? Hindi, minsan isa haba na sa kalahating taon yung pagsisilbi sa akin. Ilan lang, magkano lang nang kinaltas ko sa kanya. Tapos pag yung binigay ko yung sahod niya kay Lord na 2,000, magkano lang po ang kinaltas ko sa kanya. Kunti Bakit lang. po ninyo doon binigay kay Lorna Ito at si hindi Lorna. po kay Raquel? Hindi Hindi po. kasi- Okay, sandali lang. Hindi po nakarating kay Raquel yung binigay ninyong 2,000 doon kay Lorna. Sabi ko kay Lord na, pakibigay mo na lang ito kay Raquel yung sahod niya. Dahil ayaw kong makikita yung pagbumukha niya dito, baka mangudnud ko sa ginagawa niya sa akin. Sabi ni Lord na, o sige, ako ang bahala. Panatag na ako doon dahil binigay ko ng sahod at saka wala na akong pakialam doon. Oho. Kasi wala na akong problema. Opo. Ngayon, bulan ng July, August, sumugod siya sa tindahan ko at pinagsisipan niya ang lamisa ko, upuan ko, at saka yung mga plato ko, pinagbabasag. Wala na akong magagawa dahil kung tutusin yun, kulang pa yung sahod niya. Na kay, Oo, dahil po parang yung mga nasira niyang niya gamit, sa akin. nagamit po ninyo. Huli na lahat, wala na. Opo. Naibigay ko na sa kanya. Pero sinaktan niyo po ba si Raquel? Hindi ho. Sinaktan mo Hindi ako. niyo dinuro Hindi ko po. yung sinaktan. Kaya isang beses, hindi ko yan nasamahan. Kahit sinasabihin kita, Pero napagsasalitaan niyo po siya ng mga salita na medyo masasakit. Tanong ko lang, Doc Margie, talagang ganon, madalas nangyayari na merong nagiging parang puntong ang isang tao ay gusto niya mataas ang tingin sa kanya at meron siyang taong parang laging minamaliit o minamata pagka lalo na yung ganitong relasyon ng amo at kasambahay. Pero alam naman po natin na hindi tama yun dahil merong hindi magandang epekto. Opo, tama ho kayo, Chang Ami. We can call it bullying behavior, no? Yung minsan, kung galit ka sa ibang tao, kunwari hindi nagbabayad sa iyo ng kahit ano, ibubuntong mo dun sa mas mababa na hindi makipag-away sa iyo. Oo. So, posible talagang nangyayari yung mga ganon. Ay, opo. In Oo. fact, may salita ho dyan sa psychology kasi madalas itong mangyari. It's called displacement. Oo. Yung galit mo na di-displace, instead of dun sa talagang kailangan magalit ka, nadi-displace yun sa ibang tao. At yung mga pananalitang ganon, kagaya yung sasabihin, TANGA ka, wala kang pinag-aralan, syempre masakit din po yun, Ay, Dok. masakit na masakit ho yun. In fact, merong ibang mga psikologistang nagsasabi, mas masakit ho yun kesa sa sinasaktan ka na pisikal. Aha. Kasi yung pisikal, gagaling naman yun eh. Minsan yung sinasabi, hindi mo makalimutan eh. Lalo na kung maniwala ka, yung sinasabi sa'yo, mahirap kalimutan. Maraming salamat po, Doc Margie. O mga kasawsawan, narinig na natin ang bawat panig. Ano ba ang inyong opinyon ngayong hapong ito? O mga kapatid, dalawa ang ating bisita. Nasa puti si Raquel. Inireklamo ang kanyang dating among si Ate Marilyn. Sabi nga, may utang pa nga daw na hindi nababayaran. Ukol sa sweldo. Abay, kaninong kwento ang ating pinaniniwalaan? Kasi parang parehong panig nagdi-deny na may mali silang ginawa. Pula ba kayo o puti? Taas ang mga placards. Boto hands! Abat siya nga, maliwanag na parang sumasang-ayon sila sa kwento ni Ate Raquel. Pero yun nga lang, paalala din naman kay Raquel na totoong hindi tama yung ginawa mong pagsugod. Actually, mukhang dun ka medyo talo, Raquel, ha? Kaya wag nang uulitin, yan ang ating boto hands. Thank you sa inyo mga kasawsawan. Gaano po katotoo, Aling Marley, na nabanggit po ninyo na dati naman, may mga kasambahay kayo, wala namang naging problema, mababait sila sa inyo, mabait din kayo sa kanila. Itong si Raquel lang po talaga ang nagkaroon kayo ng problema. Palibasa kasi po, ma'am, yan eh. Galing ng tubo ng probinsya eh. Hindi rin ka ganun sa pakikisama lang. Dinadala pa na rito sa Manila. Hindi naman po yata ganon, Aling Marlene.
Kasi kayo din naman po, may probinsya din po kayo. Ma'am, pero mo, ma'am, iba po ang Manila po, ma'am. Hindi na mo niya na dinadala rito. Ang tagal ko na naging katulong, Ti Marlene, wala nagganyan sa akin kung hindi lang ikaw talaga. Eh, paano naman kasi pag-utusan ka? Eh, gusto mo Nakatulala naman ka lahat lagi. gagawin ko Akala mo agad? malalim ang iniisip mo. Mga kapatid, ang sabi po ni Ate Marley, naging maayos naman daw lahat ang iba niyang mga kasambahay. Pero naranasan din daw nitong taong to ang miserableng pangangamuhan kay Aling Marlene. Halos wala na raw matira sa kanyang pagkatao dahil sa pagmamalupit at pangungutya ng kanyang amon. Narito po si Lilibet Cuderias. Pasok! Aling Lilibet! Aling Sama-sama ang ugali mo eh. Diretsahang tanong, Lilibet, bakit galit ka kay Aling Marlene? Eh kasi po, hindi ko ako niyang pinapakain buong araw eh. Sino sabi sa'yo? Hindi siya pinakain ng buong Paano kita hindi kita araw. pinapakain? Ano naman kaya ang Lagi kwento ka na nasa ito ni kanya. Lilibet? Papakinggan natin. At tutukan nyo, magbabalik po ang programang walang inuurungan sa mga issue, ang Face to Face. Hindi po ninyo pinakain ng maghapon. Hindi po yung totoo po, ma'am. Totoo yan! Hindi ko yan pinapakain. totoo na hindi kita pinapakain. Kasi, unyanin ho kasi ang matandang yan eh. Kakain niya yung mga sinisweldo namin, kaya tumataba. Hoy! Sabihin ko sa'yo, overbalik ka! Unang linggo ka pa lang, bumalik ka na agad. Sana Init kasi na yung ulo. ka sa akin. Face to Face dito sa TV5. Mga kapatid, narinig na nga natin ang panig ng kasambahay na si Ate Raquel at ang panig din ng amo na si Ate Marlene. At ang sabi nga niya, si Ate Raquel lang ang naging pasaway at problemado siya doon sa lahat ng mga naging kasambay niya. Pero nirereklamo din po kayo ni Lilibet. Hindi po ninyo pinakain ng maghapon. Hindi po yung totoo po, ma'am. Totoo yan! Hindi yan totoo na hindi kita pinapakain. Kasi, unyanin ho kasi ang matandang yan eh. Kakain niya yung mga sinisweldo namin, kaya tumataba. Hoy! Sabihin ko sa'yo, overbalik ka! Unang linggo ka pa lang, bumalik ka na agad. Natural na bali ako! Dahil sa mga Tapos nakabalik kita, sabihin mo? So bago pa lang si Lilibet po Oo, noon, nagbabali na po siya, bumali na ma'am. siya. Oo. Pinabali nyo naman. Pinabali ko po siya, O, yun ma'am. naman pala. Oo. Galit na galit sa pagmamali ako. Natural, pinagtrabaho ko yun, natural babali ako. Di ba? Wala akong reklamo na ako. Pinapabali ako na. Binibigyan kita. Walang lista-lista kung magkano na ang binabali mo. Kaya nga eh. Kaya Pero Aling Marlene, responsibilidad po ninyo yun na ilista. Kayo po, bilang negosyante at amo, responsibilidad po ninyo ang isulat. Sinusulat talaga yun. Tiwala lang po ako sa kanila eh. Bumabali sila, okay lang sa akin dahil naawa nga po ako sa nanay niya, nagkasakit. Pero kung naaawa po kayo, bakit po ninyo nagawang saktan din siya? Ganito kasi. Sinaktan ka ba? Anong ginawa sa'yo? Ito po, ma'am. Dinuro yung ulo ko. Oo. Sinagis pa ako sa sahig. Ang kapal talaga ng mukha nitong matandang to. Ano yung pagmamukha mo? Hindi kita eh. Isinay mo sa sahig. Yung pagkasinungaling mo, ayusin nyo. So ngayon po, sinasabihan nila kayo ng ulyanin. Ulyanin na po ba kayo? Hindi po, ma'am. Lahat ko pa, naalala ko pa, hindi pa ako kukulyanin. Okay. Yun lang po. So ang tanong ko ngayon, Aling Marley, naalala po ba ninyo nung iuntog nyo ang ulo ni Lilibet? Hindi po, ma'am, kasi ganito. At ihambalos po ninyo siya? Kasi po, ma'am, sa kalukuyan nintusan ko po yun siya, ma'am. Ang tanong ko lang po, naalala po ba ninyo Opo. na nagawa niyo yun? So nagawa po ninyong saktan si Lilibet? Oo, nababatukan ko po yan siya. Dapat lang, bakit po? Kasi po, ma'am, pugutusan mo kasi, ma'am, pag mananagot sa akin, mas masahol pa ang busis na kay sa akin. Malakas ang busis mo, ma'am, sumagot ka! Alam mo ito, ma'am! Gaano katotoo, napag-alaman namin, Lilibet, na pinagbintangan ka rin ni Aling Marley na nagnakaw sa Opo, kanya? pinagbintangan po Bakit? niya Ano ako. yung insidente na yon? Nagubad siya ng short, pinaglaban niya sa akin. Naiwan daw niya yung 1,000 doon. Eh, wala naman po ako nakita ng 1,000 doon. Masama pa magtanong? Ano po ba ang tanong ninyo kay Lilibet? Paano Sabi po? ko, Bet, may nakita ka bang pera na 1,000 sa bulsa ko? Kasi
pagkuha. Yun lang po. Hindi naman mabigat ang tanong ko sa kanya eh. Tanong lang yun. Ganun ba ang pagkakatanong sa'yo? Hindi po, sabi niya nga po sa agad niya. O, Lilibet, siguro kinuha mo yung 1,000. Wala akong sinabi sa'yo na ganyan. Sinabi mo! So, hindi totoo na sumasagot ka sa kanya, Lilibet? Hindi po. Kasi po, bilang amo, nire-respeto ko ho siya. Kasi siya ho nagpapasweldo at nagpapakain sa akin. Paano ka nakaalis sa kanya? Eh, umalis ho ako sa kanya. Sabi ko, ma'am, pwede ho bang umuwi muna kasi yung mama ko may sakit. Hindi na ho ako bumalik sa kanya dahil sa naranasan ko sa kanya. So, gaano katagal ka lang sa kanya? 3 buwan lang po. Tapos hindi niya pa binigay yung 1,000 niyang kulang. Kasi dahil na ako Yung dagod ka na pinaplansa mo tapos sa susunog. Sinadya ko ba yun? Ang manay, ano na yun? Sinadya ko ba Kaya yun? doon na yun ang ano. Pumunta kasi ng Bukod auto. pa. Alam ko, wala ka nang Pumunta lukos kasi sa ng akin. auto, sir. Hindi yan sinuno. Ano nga sinuno sa akin? Baka maranasan mo. Attorney Acosta, mukhang marami tayong dapat ipaliwanag kay Aling Marlene. Ang una na rito ay yung kanyang pananalita. Una na yon sa mga kasambahay. At yung kanyang pananakit. Alam naman po natin na yun ay hindi tama at merong sinasabi ang ating batas tungkol dyan. Tama po yun, Chang. Dapat po nating matutunan sa sino man sa atin na nagkakaroon ng kasambahay. Na ang ating mga kasambahay, kaya nga sinabing kasambahay, kasama sa bahay, na ibig sabihin ay dapat din nating kilalanin na meron silang mga dignidad, meron silang personalidad, at merong kapayapaan ng pag-iisip na dapat ay igalang at irespeto ng sino man sa atin. Na kapag yan ay nalabag natin, ay yun nga, maring malabag natin yung sabi nga'y batas ng pakikipagkapwa-tao o yung human relations na pwedeng silang humingi ng danyos sibil sa mga ganong ginagawa. Pangalawa, kapag yan ay sinasaktan natin, pisikal, abay tangi dun sa danyos perwisyoso na yun ay pwede pa tayong may demanda sa physical injuries o kaya maltreatment. At yung pasahod, abay dapat ibigay din yon dahil bagaman meron ngayong pinapanukalang batas na itaasan ang pasahod ng mga kasambahay sa present na 800 pesos. Ngunit tandaan natin, kapag nagkaroon ng agreement o kasunduan, ang amo at ang nangangamuhan over and above dun sa basic na sinasabi, yun ang magiging batas nila. Oh. Ano pong tanong? Sa inyong dalawa ni attorney. Kasi nasabi kanina ni Ate Marlene na kaya meron siyang hindi binigay na pera dito kasi may nasunog na damit. Dapat ba pag gano'n na I'm sure naman hindi sinasadya nung kasambahay na masunog na damit o mahawahan ng kulay pag nilabhan. Legal ba na po, attorney, ibawas legal yun po ba sa na kita? ibawas yun? Kung talagang gusto nyong ganun ang maging patakaran, pwede namang bago nyo tanggapin ang isang kasambahay, ilatag nyo sa kanya. Klaro, dapat Maging pag-usapan. klaro. Opo. Ngunit kung hindi nyo yon naklaro sa kanya, ay hindi nyo pwedeng kagyat-kagyat ay ibabawas sa sweldo niya yung anumang bagay na naging pagkukulang niya o nagawa niyang aksidenteng nga dun sa pagtatrabaho niya sa ating tahanan. Salamat po, Attorney Acosta. At para lalo po tayong mas maliwanagan, lalo na rin ang ating mga mahal na kasambahay, nasa linya po ngayon ng telepono ang presidente ng Federation of Free Workers sa Pilipinas na si Attorney Sani Matula upang linawin po ang issue ni na Raquel at Lilibet. Attorney Sani, magandang hapon po, si Ami Perez po ito. Ma'am, magandang hapon po. Gusto lang po namin iparating sa inyo ang aming issue ngayong araw na ito. Meron po kaming kasambahay na si Ate Raquel at si Ate Lilibet na inireklamo po yung kanilang amo dahil nga po sa binawasan ng kanilang sweldo at minamaltrato nga po sila sa pananalita at pananakit din pong pisikal. Pagka ganito po ba ang problema ng isang kasambahay natin, saan pong ahensya po sila pwedeng humingi ng tulong? Kung yung unang-una yung pananakit, bawal po yan sa ating batas. Sa ating labor code, sa Article 147, ay sinasabi na bawal na saktan yung mga kasambahay at dapat tatuwing silang mga tao. Ang sinasabi ng batas, may kulong yan na
buwan hanggang 3 taon at hindi bababa sa 1,000 daang piso na fine hanggang 10,000 piso. Sa ilalim ng labor code yan. So ngayon pong, attorneys, ngayon pong nailatag na ni Raquel at ni Lilibeth yung mga reklamo po nila laban kay Ate Marlene, saan po sila pwedeng pumunta at magreklamo? Kung yung sa bayad ng sahod, isakwal nyo na kung bababa sa 5,000 piso, ay pwede sa regional office ng Department of Labor. Pero pag sobra na ng 500,000 piso ay sa labor arbiter ng National Labor Relations Commission na isasampang kaso. Para lang po maging balanse naman po tayo, Attorney Sani, para naman po dun sa mga amo na nagkakaroon ng problema sa mga kasambahay naman po na medyo po pasaway o yung pong medyo mga ginawan po sila ng mga pagnanakaw o naging abusado, paano naman din po yung kanilang karapatan naman po bilang amo? Pwede lang tanggalin yung tao, pero dapat bigyan ng due process. Opo. Papaalam at explain bakit hindi sila tanggalin. May mga just causes naman tayo, no? At authorized causes sa ilalim ng batas na pwedeng tanggalin yung empleyado kung may mga kasalanang nagawa. Maraming salamat po kay Attorney Sani Matula, ang presidente po ng Federation of Free Workers. Mga kasausawan, tawagin na po natin ang recruiter nila Raquel at Lilibeth at kung totoong siya ay nagtatago at bakit naman kaya. Magpaliwanag ka na, Ate Lorna Caderao. Pasok! Sandali lang! Ate Lorna, nasaan po ang pera ni Raquel? Nagamit ko po dahil nagkataon po noon. Nasaan ang pera ni Raquel? Nasa akin po. Anong nangyari? Nagkataon po kasi noon may hinahatid akong katulong sa Las Piñas po. Bakit po ninyo nagamit ang pera? Kasi po nagkataon wala po akong pera noon. Ngayon may katulong sa So inamin naman po ni Lorna na nagamit niya ang pera ni Raquel. Ano pa ang ibang paliwanag niya? Magbabalik po ang Barangay Hall on Air, ang Face to Face. So, parang ang nangyari, nangumisyon ka na, tinago mo pa yung pera ni Raquel. Hindi, bali, utang ko na po sa kanya yung babayaran ko. Pero paano kung nangyaring nangutang kayo sa taong hindi naman niya ang sweldo ni Ate Raquel? Pati po ba pera na dapat ay kay Lilibeth na bigay din sa inyo, nagamit din po ninyo? Hindi po. Hindi? Yung kay Raquel lang po. Bakit po nyo nagamit yung kay Raquel? Nagkataon po kasi noon may hatid akong katulong po sa Las Piñas. O ngayon, inabot po niya sa akin. Sabi ko, gamitin ko muna kasi may ipapalit. Eh nagkataon po pagdating doon, wala po yung kausap ko. So bakit hanggang ngayon po hindi pa ninyo nababayaran? Eh wala pa po akong pambayad. Pero babayaran ko rin po siya. Kailangan na yung pera, hindi na. So bakit, sandali lang, bakit hindi po ninyo sinabi kay Raquel na nagamit ninyo dahil doon, ang nangyari po, napasugod si Raquel kay Aling Marlene, sinira yung mga gamit dahil nga sa hindi pa nabibigay ang sweldo, yung pala nabigay na po sa inyo. Hindi na po kasi ako nagawi doon banda sa kanila. O nga po, pero pera po niya yun. Aling Lorna, may karapatan po siyang malaman kung saan napunta ang perang pinaghirapan din po naman niya. Ano ko kasi noon, nung time na yon, hindi na po ako nakabalik doon sa nila. Gaano po katagal bago nyo na ipaliwanag kay Raquel na nagastos ninyo ang pera? Mga 3 months po. Ay, patawarin, ate. Lumalabas na pinagtaguan niyo si Raquel. Hindi po ako nagtatago. Ate, kung malinis ang intensyon ninyo at talagang nagamit niyo lang, sasabihin ninyo kaagad. Huwag naman tayong maglokohan, Ate Lorna. Hindi gagawa po akong paraan para mabayaran ko po siya. So kumikita lang po kayo sa pagre-recruit ng mga tao, ganun po ba? Nag-ano po ako tumatanggap po ako ng labada. Oh, so pag kumita po kayo sa labada, magkano? Minsan po 300. Oh, bakit hindi po ninyo bigyan kahit 150? Ako lang po ang naghanap buhay sa pamilya. Siya rin po. Kung gusto po ninyong unawain kayo, unawain nyo rin po siya. Siya rin po, wala pong ibang inaasahan. So kung kumita po kayong 300, pwede pong 150 sa inyo, 150 sa kanila. Hindi po ba? Opo. Mga ka-face to face, tawagin na po natin ang ina na labis daw po ang sama ng loob dahil sa nangyari sa kanyang anak. Narito po si Aling Marcela Banaag. Pasok!
Si Lilibet po ba ang anak ninyo? Opo. Alam po ba ninyo na pumasok ang anak ninyo kay Aling Marlene? Opo. Kailan po sinabi sa inyo ni Lilibet ang tungkol dito sa ginawa ni Aling Marlene? Nung umuwi na po siya, na hindi siya pinasulduhan at hindi pinakain ng isang araw at halos pa ilang paso ang mukha niya sa sahig. Pinagbintangan pa namang nanakaw. Ang kapal na pagmumukha mo. Alam mo, pagkasinungaling ka. Sandali lang. Paano ka pa sumasagot-sagot ka? Ate Lorna, bilang kayo po recruiter, dapat po balanse kayo dahil kailangan niyo po ang mga kasambahay na ito para makapagbigay ng pera sa inyo. Pupuporsyento kayo para may kitain kayo. So dapat din po pinalangalagaan niyo ang karapatan nila at syempre ang karapatan din po ng bawat amo. So dapat balanse kayo. O nga po, kaso lang matapang pa daw po sa kanya eh. Matapang pa daw po sila. Komisyon ka sa amin. Magkano ang komisyon ni Aling Lorna? Ha? 500. 500 ang komisyon. Oh. Ang laki nun, ate. Eh sila po ang lumapit sa akin eh para maghanap ng mapapasukan eh. So, parang ang nangyari, nangumisyon ka na, tinago mo pa yung pera ni Raquel. Hindi, bali, utang ko na po sa kanya yung babayaran ko. O pero paano kung nangyaring nangutang kayo sa taong hindi naman niya alam na inutangan ninyo? Hindi ko naman po babayaran yun. Hindi ko naman po utang yun. Utang niya po. Bakit ko po babayaran yun? Ang issue pong ito ay magpapamulat sa karapatan ng mga kasambahay at mas maliliwanagan din ang ating mga bisita dahil personal na po silang kakausapin ng ating trio tagapayo. Sabi ng Panginoon, mahalin niyo yung Diyos at mahalin niyo yung kapwa, di ba? So, pag ang kapwa doon, kasama na yun doon yung mga kasambahay, lahat-lahat na mas mababa sa atin. Ay dapat hindi galon-galon mo, na tanga ka, tanga. Hindi po yun nararapat. Palagay ninyo, baka next time maghahanap kayo ng trabaho, hindi na lang husagin. Huwag na husagin. Oo, marami naman rin mababait na sana kung makahanap kayo. Una, may naging pag-amin ka na sa'yo na at hindi mo naman pwedeng itanggi dahil mismo siya nang nagsabi na ibigay na sa'yo. Babayaran ko naman po siya. Nagkataon lang po talaga. Kailan mo na bibigyan? Baka mga next week po. Matapos po, Attorney Acosta, ang ginawa nating counseling sa ating mga bisita ngayong hapong ito, mas naliwanagan po ba si Ate Marlene na talaga pong hindi tama at hindi niya dapat po ginagawa yung pananakit at yung pananalita na ganoon sa ating mga kasambahay po? Mukhang nakuha na po at naunawa na po ni Aling Marlene ang kalagayan ng ating mga kasambahay. At sabi niya, siguro maaaring kung kukuha muli ako ay magiging mas selective na ako at alam na rin daw niya kung ano ang kanyang gagawin. At ako naman ay nagpapasalamat din dahil mukhang ibibigay na rin daw niya bukas yung 1,000 hinihingi ni Lilibet na kakulangan pa ng kanyang sweldo. Bagaman nung una ay sinasabi niyang overvalue na raw itong si Lilibet. Ngunit mukhang nagparaya na rin siya at ibibigay na nga rin daw niya bukas yung sinasabing 1,000 pesos na kakulangan ng sweldo ni Lilibet. Kay Lorna naman siyang, ako naman ay nagpapasalamat din dahil naunawaan din niya siguro ang pangangailangan din na mas nakakahigit na pangangailangan nitong ni Raquel. Kaya't nangangako po siya, bagaman yun ay sabi niya promissory note, hanggang next week daw ay ibibigay niya yung 2,000 pesos, Tiangami. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Kung nabanggit po ninyo, Doc Margie, mukhang yun talaga ang pinagdadaanan ni Ate Marlene, yung sinasabi po ninyong displacement anger. Tama po ba ako? Yun po ba yun? Na parang talagang mukhang namumblema siya dun sa kanyang pa-5-6, kaya po nangyayari, pati siguro ang relasyon niya sa ibang tao, sana naman hindi siya ganun sa kanyang asawa, kung kayo po may asawa pa po ba kayo? Aling Marlene, sa inyong mga anak, mahirap na maging ganun siya, hindi po ba, Dok? Opo, mahirap talaga. Kaya kailangan isipin natin kung parang mainit ang ulo natin o nagagalit tayo sa iba, siguro mabuting isipin natin kung pinagbubuntangan lang natin ng galit sila kasi hindi tayo pwedeng magalit sa
mas may kailangan tayo sa kanila. Kunwari yung may utang sa kanila, it's not maybe good business to just get angry unless you have something to back it up. So, minsan yun talaga ang nangyayari. At makakatulong talaga kung isa-isa tayong tao na isipin talaga ba akong galit rito? Ba't ba ako galit? Ba't ba laging mainit ang ulo ko? Minsan makikita natin na ang akala nating dahilan ay hindi talaga yung tunay na dahilan. Maraming pong salamat, Doc Margie Holmes. Father, masyado nang nagiging mainitin yata ang mga ulo ng mga tao lately, hindi ba? At parang lahat laging emosyonal sa napakaraming bagay. Paano ba natin ito pwedeng labanan? Siyempre, pagdarasal pa rin po ang susi sa lahat ng yan. Opo, dahil kapag tayo nagdarasal, parang nararamdaman natin na tayo ay at peace. Diba? Nararamdaman natin ang kapayapaan, na malinaw na kung tayo nakipag-usap sa Diyos, para bagang wala tayo nararamdamang problema. Pero kung tayo galit na galit, lalong sumisidhi, lalong tumitindi ang ating mga hinaharap na problema. Kaya po, sa larangan po ng pagtatrabaho sa ganitong ori ay dapat ang amo po ay hindi niya titingnan ng mas mababa para sa kanya ang kanyang katulong o kasambahay. Magkusiya angat niya ito ng kunti na parehas sila. Dahil po, ano ang namamayani dito? It's not just justice, kundi pagmamahal. Christian charity. Salamat po. Thank you very much, Father Sunny, sa ating pong trio tagapayo. Ate Marlene, kami po babagabag na baka talagang dahil nga sa kayo'y problemado dyan sa inyong pa-5-6 na yan, kaya po dumadami ang puting buhok ninyo at kayo'y nakukonsume at kayo'y nagagalit sa mga taong hindi naman po dapat yun ang pagbuntangan ninyo ng galit ninyo. Mahirap po pag tayo ay tumatandang masyadong palainitin ng ulo. At sana din po, alalahanin ninyo na sila po yung mga kasambahay, sila po ay dapat tumutulong sa atin na po. So kung papaliwanagan po ninyo sila ng maayos, mas magiging, kumbaga, mapayapa yung inyong relasyon. Hindi po ba? So pinapangako po ninyong ibibigay nyo ang pera ni Lilibet. At Ate Lorna, siguro naman labis-labis na ang 3 buwan na palugit na hindi mo nabayaran ang perang yun na pinagtrabahuhan ni Kel. Yun ay pera niya. Kung may mga pangangailangan ka, ganun din siya. So sana, mabayaran mo ito. Kailan mo siya mababayaran? Susunod linggo. Sa susunod na linggo pa? Baka naman taguan niyo po siya ulit. Ha? Hindi po. Hindi po. Talagang babayaran. Babayaran. Promise, ha? Paano pag hindi nabayaran? Ipagyaran mo niya sila kaya. Sabi naman niya po, babalik daw po siya dito pag hindi. Oo. So, babalik at magsusumbong ulit sa amin si Raquel pag hindi mo ibinalik yung 2,000, ha? So, Lilibet, bukas, ibibigay daw sa'yo ni Ate Marlene ang 1,000. Meron pa ba kayong naisabihin kay Ate Marlene? Sana po, kahit may ibigay niya sa akin yung 1,000, pag may pumasok ng kasambahay sa kanya, sana ho, hindi na ho maranasan yung mga naranasan namin sa kanya. Sana nga po, Aling Marlene, maging leksyon na po sa inyo ito. Hindi po ba? Maraming salamat sa ating pong mga bisita. Amina na po tayo, mga kapatid, mga ka-face-to-face. Maraming aral na naman po ang nais iwan sa ating lahat ng isyong ito ngayong hapon. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Wala po tayong karapatan na manakit at mangutya ng ating kapwa. Matutunan po sana ng lahat ang maging mapagkumbaba, maging maunawain po at huwag maging mapagmataas. Huwag po nating intayin ang panahon na ang mangyari sa atin ang maling ginawa sa ating kapwa. Tsak na hindi po magugustuhan ang pakiramdam ng ibinababa. Saludo rin po ang face-to-face sa mga kasambahay na naglilingkod po ng tapat at ng buong kakayahan. Naniniwala po kami na darating ang panahon na tuluyan po ninyong bibitawan ng walis, kaldero at batsa dahil umaasenso na po kayo sa inyong sipag at pagtsatsaga. At para sa ating pong face-to-face, heart-to-heart thought for the day, hindi lisensya ang titulo at kayamanan para ang isang tao ay abusuhin at tapakan ang karapatan ng kanyang kapwa. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. At kamusta rin sa ating mga mahal
na domestic helpers pala sa Hong Kong. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat din kay Hans Mortel. Sa Dance Squad. Sa'yo B1 at B2, salamat. Sa ating trio tagapayo, ang ating sausawero at sausawera at syempre sa ating mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento kung saan lahat naman po tayo ay natuto ngayong hapong ito. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami, na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, mga Becky, sinulot ang jowa ng kanilang kumare. Naging suki card ko na siya. So, matik sa lalaki, once na nakainom, talaga. May kapalit din. Umingis sa akin ng 300. Sabi ko, 200 lang pera ko. Dahil si boyfriend turn off sa pagiging sugalera ni girlfriend. Sugalera ko yan. Sabi mo, wala kayong pera, pero nasa sugalang ka. Kung nagsusugal man ako, hindi man sa akin pera yun, no? Ang pinag-aagawan, matutulungan pa ba ni Chang? Gusto ka naming tulungan. Siyempre, bilang lalaki, may pangangailangan din ako. Bilang lalaki, may responsibilidad ka rin. At yun ay buhayin mo ang mag-ina mo. Face to Face, ngayong Huwebes, 4:30 p.m. bago ang T3. Dito lang sa TV.